Alright, so magandang gabi po sa bawat isa and welcome sa atin pong family altar ngayon pong araw ng Thursday. Ayan, purihin ng Panginoon. Ano ho? So tayo po ngayon magkakasama sa gawain ng Diyos. So paki-comment nga po kung okay yung atin pong sound. Ayan, yung atin pong sound. Good evening, Brother Roden. Ayan, mukhang ayaw mag-play ng ating tugtog. Paano ba yan? Wala akong naririnig. Meron po ba kayo naririnig na tugtog? Ayan, ayaw mag-play. Diba nangyari? Ayaw mag-play. Pinipindot, bumabalik. Alright, so okay, magandang gabi po sa bawat isa at ako po ba naririnig po ninyo? Ano ho? So, good evening, Mary Jean. Ako, matutuwa ka. Si Brother Leo andito ngayong gabi sa church at kasama namin. Katulong ko dito gumagawa sa church. Ayan. So, parang nakamute. Ayan. Okay ba yan? Hindi ko po alam Paki-comment nyo po. Medyo nag-a-adjust po ako mga kapatid. At hindi ho namin alam kung ano yung gagawin. Kanina may tumutugtog pero nawala. Ayan. So, ayan, good evening kay Nanay Cristina Gueta. Ayan, kasama natin si Nanay Cristina Gueta. Ayan, meron ba tayong tugtog? Wala akong naririnig na tugtog. Ayan. Walang pumapasok na tugtog eh. Hindi ko alam bakit kaya Nakatodo naman Todo naman yung ating volume. At welcome natin. Ayan, welcome natin si Brother Roden. Welcome Welcome Brother Roden. Si Brother Leo nandito rin. Hindi ko alam kung ano yung pinagagawa ko po rito mga kapatid. Ano ho? At ayaw hong tumugtog ng aming song. At ayan ho, tinutulungan ako ni Preacher Carlo. Hindi ko po alam bakit ayaw mag-play ng aming music. But ayan, i-welcome na lang po muna natin yung mga kapatid natin nandyan. Si Ate Rose. Ayan, Ate Rose, magandang gabi po sa inyo. Ayan. May naririnig po ba kayo? May naririnig ho ba kayong pumapalakpak? Sige nga. At hindi ho namin alam kung effective ba itong aming ginagawa rito. Ano po? So, welcome din natin si, sino pa ba mga nandyan? Ayan, si Ate Carmen. Ate Carmen, magandang gabi po. Ayan, wino-welcome natin si Ate Carmen. Mula po yan sa Vietnam. Ayan, ako, mukhang kakaiba tong ating ginagawa ngayon sa ating family altar. Ayan. So, ayaw pa. Wala pa ako naririnig na tugtog. Paano ba yan? Ayan. Ako, meron na yata. Ayan, meron. Thank you, Preacher Carlo. Sige po, at makinig muna ho tayo ng awitin sa Panginoon. At awitin muna, pakinggan muna ho natin. Yung awiting ito para sa pag-iintay po natin sa mga kapatid ho natin na nandito. Again, Mary Jane, Mimi. Nandito si Brother Leo. Alam mo bang napakalaking blessing sa amin to at nakakasama namin dito ngayon. Tumutulong sa ginagawang kisame ng church. Kaya sige po, makinig muna ho tayo ng awitin. Ano ho?
Okay, so mukhang hindi raw po lumalabas yung kanta. Ano ho, pero namo-monitor ko siya. Paano ba ang gagawin ko rito? Sa monitor ko meron eh. At nako, paano ba ang gagawin namin dito, ha? So, sa monitor ko dito po sa aking earphone, nadidinig ko ho yung kantang Amazing Grace. Napakaganda pa naman. Ano ho? So, sige po, at paano bang gagawin natin? Naku, nandiyan na Sister Marian Michelle Kauyong ng Kalbayog Samar. Ayan, kasama ho natin. Ano po? So, paano ba? Naku, hindi ko alam kung anong gagawin pa rito eh. Ayan. So, wala hong lumalabas. Ano ho? Wala hong tugtog. Ayan. So, paano ba? Okay naman to. Gumagana naman to. Sige, sige. Oo, Richard Carlo, ingat lang ha. Ingat, ingat mo lang. Ayan. Nilipat niya. Ayan. Pwedeng pagpalitin. Pakikabit mo to, picture. Ayan. Ayan. Pasensya na po, pasensya na. At ayaw ho talagang gumana eh. Hindi ho namin mapagana. So, paano ba ang gagawin natin dyan? Ako ho, nag-e-enjoy dito dahil naririnig ko ho yung magandang kanta. Kaya lang, hindi ho namin maibato dyan sa inyo. Mga kapatid, hindi ho namin transfer yung song at ako lang ang nakakarinig eh. Ako lang ho nakakarinig dito. Ayan. Siguro, magkamustahan na lang po tayo. Sabi ni Erica, wala pong sound. Pati yung microphone, wala rin. Paki-comment nyo nga kung wala rin yung microphone. Kasi ang gamit ho namin dito yung V8. Yung V8 na live sound card. Dahil kami po ay nasa church at meron po kaming inaayos dito sa Kisame, hindi ho namin alam i-operate itong mga kagamitan dito. Ano po? So, ayaw po nga gumana ngayon. Kaya, yung tugtog, meron na? Yung mic lang ang meron. Naku, paano ba? Kakanta na lang ako nito. Pwede ba? Tumawag na lang ako ng mga nandito, pakantahin natin. Total, nandito si Sister Hannah. Baka pwede siyang mag-solo. Okay, duet sila ni Brother Leo. Alam niyo si Brother Leo, magaling tong kumanta eh. Magaling din tong sumayaw. Di ba? Magaling kumanta, magaling sumayaw. Kaya tignan nyo ho, mga kapatid. Pag wala talagang tugtog, tatawagin natin yung mga meron na pastor. Ano po yung meron? May tugtog na po ba? Or yung salita lang ang meron? Salita lang. Wala pa rin tugtog. Nako, konti na lang. Talagang kakanta na si Sister Hannah rito. Ayan, mukhang nire-ready niya na ho yung kanyang plaka, yung tape. Side A daw, side A. Okay, so wala pa rin. Naku, mukhang ayaw talaga tayong papadinigin. Ano po? So sige, welcome na lang po natin si Ninang Ana. Ayan, magandang gabi po, Nang Ana. Ayan, mula yan po sa Fairview and maging si Ninang Flor. Naku, ito po ang pinakamalayong member natin dito sa church. Nandyan ho sa may kabila lang. Ano po? Kasama natin si Ninang Flor. Ayan, sino pa ba? Of course, Sister Hannah, nandito. Ayan, si Ate Sara, good evening. Alright, so ayan, si Ate Sara Abot. No, yung pala sinasabi ko, Ate Sara Abot. Ayan, good evening Ate Sara. At wala talaga, wala. Kung wala talaga, balik nyo na lang yung monitor ko kung ayaw talaga. Okay, so yan po. Ayan, ito na lang. Mukhang nag-e-enjoy naman tayo rito. Batiin yung mga kapatid natin. Alright, so sakit sa tenga. Ano ho? Okay, so nandyan na sila Ate Rose. Ayan. Ano po? At Ate Rose. And sino pa ba? Yan, si Brother Roden. Okay, okay na, Preacher Carlo. Wala naman tugtog. Ayaw pumasok eh. Siguro ilipat mo to. Ito, ilipat mo to. Lagay mo sa red. Ayan, itry natin. Kasi pang video yung white eh. Ay, yung yellow eh. Baka ayaw niyang basahin. Gawa nga ng yan para sa, ayan.
I-try lang natin, ha? I-try lang natin. Okay, kasama po natin. Ayan, lumipat naman sa kanan yung tugtog. Okay, Ninang Alice, magandang gabi po. Ninang Alice, ayan, good evening po sa inyo. Ano ho? At welcome. Mukhang mas mahirap yata ito, ha, mga kapatid. Dahil bawal tumigil ng pagsasalita. Kailangan ako po daldal ng daldal dito. Ano ho? Dahil kung hindi, wala ho kayong maririnig. Wala ho kayong maririnig na kahit anong tunog. Unless, siguro itapat ko na lang dito sa microphone yung baka pumwede pa yan, But anyway, sige po at natutuwa naman ho tayo sa Panginoon kasi talagang ang Panginoon, alam niyo ba, kahapon, makwento ko lang, bago ho ihanda yung kantang pakikinggan natin, kahapon, kagabi pala, sa service, alam niyo ho ba, talagang Panginoon gumagawa. Sabi ko, prayer request lang yung kisame sa likod, ngayon po, sinisimulan na namin. Bagamat hindi pa ho tapos, at may mga ilang pang kailangan bilhin, at syempre, pinagpe-pray pa po natin yung mga karagdagan pa. Yung mga karagdagan pa para po matapos itong ating pong kisame sa likod. Gawa ho ng tumutulo At parang hindi ho, kumbaga, magandang indikasyon yun. Baka mamaya masira po yung ating mga, kumbaga, gamit na ginagamit sa music. Yung mga instrumentalist natin, lalo na ho yung camera. Napakamahal ho niyan, mga kapatid. So kaya napakahalagang gamit yan para ho sa ating online ministry. Yan. So sige po. At i-call natin yung mga kapatid natin. Sige po, bati pa tayo sa mga kasama na natin na nandito. Si Ninang Kiten. Parang nakita ko, si Ninang Kiten, nag-join po sa atin. Si Mami. Hi, Mami. Good evening. At nakakatuwa naman. Yung mga kapatid natin. Si Michi rin. Nandiyan na rin si Rachel. Ayan, naka-join sa atin. Si Ate Pen. Si Ate Pen, alam ko Pangasinan po yan. So mula sa Pangasinan, welcome Ate Pen. Naku, ito na lang siguro, ito makakalibang sa atin dito. Ayan. Siguro naman yan, naririnig nyo na. Welcome natin. Ulitin natin, let's welcome yung mga kapatid natin. Mula po sa iba't ibang lugar. Nandyan po si Ninang Kiten mula po sa Quezon City. Di ba? Kita nyo naman yung pa-effects natin. At maging si Ate Pen. Naririnig ba? Meron bang pumapalakpak dyan? Hindi nyo alam, marami akong tropa rito ngayon. Marami akong tropa rito. At, ayan, welcome si Ate Pen, si Ninang Kiten, si Ninang Ana. Ayan, ako po, welcome din, maging si Mami. Kita nyo naman talaga, mga kapatid, para naging radyo na yata tayo rito. Hindi na ho tayo naging family altar. At welcome din natin si Mimi. Ayan, si Mary Jane Aranwes. At maging si, sino pa po? At si Rachel. Kasama natin si Rachel. Si Ate Rose. Alright. Sister Hannah. Dami. Mga kapatid, nakakatuwa. Si Ate Sara Abot. Ayan, ito pa yung mga nakakatawa rito, mga kapatid. Meron pa, ito pakinggan nyo po hindi ko alam kung ano to Ayun, may nagtatawanan dito, nagtatawanan sila, mga kapatid. So, sige po, tingin ko, actually, ang special number po natin ngayon, si Ate Ana, si Ninang Kiten. Si Ninang Kiten po ang ating special number, at yung kanya pong kanta ay At the Cross. Kaya lang po, gaya ho ng nasabi ko kanina, medyo ruho yung ating ginagamit ngayong mga equipment at hindi ho namin alam kung paano po lalagyan ng mga, kumbaga, effects, at kung paano yan magagawa. Pero ganun pa man, Ninang Kiten, kayo po ang naka-schedule. Kayo po ang naka-schedule, nakakanta ngayong gabi. Pero mukhang hindi ho magagawa. Hindi ho namin malalagay yung inyo pong, kumbaga, special number na ni-ready. Kami po humihingi ng paumanhin. Ng Kiten. Siguro po, baka loobin ng Diyos bukas. Mailagay po natin. Pero ganun pa man, mga kapatid, gawan natin ng paraan, na talagang maging masaya pa rin yung atin pong ginagawang pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Ayan. So, i-welcome din natin, sila Erica Babiera,
Maupay na aga po sa aton na tanan. Kay nano na aga? Di ba? Umaga ba ngayon? Tama ba yun? Parang maupay na aga kay, di ba, gabi na. Oh, Sister Erica, baka namali ka ng send. Ang nakalagay ay maupay na aga po sa aton na tanan. Kay gabi na, ha? Baka nakakalimot ka. Gabi na ngayon. Maupay na gabi. Ayan. Nang kiten. Ayan po. Andyan din si Erica. Sorry po. Malamang kanina pa yung umaga nakaready yung maupay na aga niya. Na-send niya lang ngayong gabi. No, kaya okay lang yan, Sister Erica. Ang mahalaga, gising ka. Ang mahirap, yung tulog ka. Ayan. Okay? So, yan po. Ayan yung mga kasama natin for this evening. Ayan, nakakatuwa. Ang dami na po. At sana'y talagang ito po maiayos pa rin natin, ma-accomplish natin. Pasensya na mga kapatid, At hindi ko alam kung ano ho yung ating gagawing kaparaanan dito. Siguro po diretso na natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Total mahaba-haba na rin naman, 7:40 na. Ang oras ho natin, time check 7:40. Kung magpapatugtog pa ho tayo ng ilang kanta, tingin ko po baka abuti na ho tayo ng lalim ng gabi. So sige po, total handa naman na po kayong mag-aral ng salita ng Panginoon. So sige po, buksan na ho natin ang ating mga Bible. Tulungan na lang ho natin yung ating mga sarili. Kuha tayo ng Bible. And then, kumbaga, samahan niyo po ako. Wala ho kasi ako mailalabas sa inyo ng mga, kumbaga, yung mga PowerPoint, yung mga subtitle natin, o kaya yung lower third. Wala ho ako mailalabas niya kasi talagang laptop ko po ito, cellphone ko lang yung gamit ko, at yung akin pong maliit na pinipindot-pindot dito, kung anong tawag dyan, yung sound card na yan. So, hindi ko ho talaga maipapakita. Pero, mga kapatid, pipilitin ko po na maging maganda at maayos pa rin yung atin pong ginagawang pag-aaral. So sige po, at buksan na natin ang ating mga Bible in Hebrews chapter 10. Maganda ho ito, bagamat madalas ho nating nababasa itong mga talatang ito. Pero ito po ay mayroong magandang mensahe para po sa ating lahat, mga kapatid. So Hebrews chapter 10, verses 23 to 25. Ayan. Malalaman ho natin, mga kapatid, kung ano po ba talaga ang context nito pong verse number 25. Kasi madalas nasasabi natin huwag lang pabayaan ng pagkakatipon. Maganda, malaman natin. Siya nga pala, mga kapatid, yung mga kasama ko po rito, nandito si Preacher Carlo, nandito po si Brother Gab, kasama rin namin, Sister Hannah, dumating po siya rito, and maging si Brother Leo Aranuez, ayan, nakakatawa ng puso, itong kapatid natin to, kay bago-bago sa church, ngayon po mainit, lagi ho nagpapatotoo ito. Sa akin po, nagme-message, bumabate, at pag nakikita kami, talaga maraming kwento to na natutuwa raw sa kanya yung iba niya mga kapatid. At sana talaga magtuloy-tuloy ito sa Panginoon. Kasama rin natin dito si Preacher Rodel. Tama ba ako? Sino pang nandito? Si Preacher Alvin. Nandito rin. Preacher Christian. Ayan, nandyan po sila. Di ko lang ho natatanaw. Gawa nga ng ako po nandito po at nakatapat sa camera. Pero alam ko nandyan po sila. So kaya sige po. At tayo mag-aral na ng salita po ng Panginoon. Sabi po ng verse number 23. Ito po ang sabi ng Bible. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. For He is faithful that promised. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. And verse number 25. Ito na po. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Mga kapatid, magandang tayo po muna manalangin. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, sa gabing ito, kami po ay tunay na nagpapasalamat sapagkat niloob mo na kami po ay muling magkasama-sama sa ganito pong kaparaanan. Salamat po sa programang ibinigay mo po sa amin na kung saan kami po ay pwedeng mag-aral ng iyong salita gamit po ang teknolohiya. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming ginagawa sa mga oras na ito. Maging ang aming pong tatalakayin, ang mensahe na aming pong pag-aaralan, tunay po na ito'y gamitin mo at maging blessing sa bawat isa. Lalo po palakasin
ang aming pananampalataya. Lalo mo po kaming turuan na kung ano po yung dapat naming gawin sa amin po mga buhay bilang mga tinawag mo para sa paglilingkod. Kaya Panginoon, sa iyo po namin hinihiling ang maayos na pag-aaral ng inyo pong salita. Sa inyo po namin hinihiling ang karunungan na siyang magbibigay po sa amin ng kaliwanagan at kaunawaan. Kaya Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang kabuuan at kaayusan ng amin pong ginagawa. At sa iyo po namin inaalay, Panginoon, ang lahat ng kapurihan at ang lahat ng amin po mga pasasalamat ay binabalik po namin sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Well, the title of our message for this evening is, Do Not Forsake Your Service to God. Medyo mahaba-haba po, mga kapatid. Ano po? Uulitin ko lang. Yung mga, kumbaga, ano natin dyan, yung mga digital ushers and usherette natin. Tulungan po ninyo ko na ito po i-post sa ating comment. Okay? Again, our title for this evening is, Do Not Forsake Your Service to God. Huwag daw nating pabayaan, ano po, ang ating paglilingkod sa Diyos. Tandaan po ninyo, ang pag-attend sa church ay hindi lamang po ito para sa fellowship. Hindi lang po ito para makita tayo na tayo ay religious person. We can stand firm in our faith because God is faithful. I believe the context of this passage ay hindi lang po yung pagpunta ng Kristiyano o pag-attend sa gawain, kundi ito po ay pagpapatunay din na kaya natin ginagawa ito pong bagay na ito kasi meron tayong tapat at totoong Diyos. Kumbaga, sumusunod tayo sa tama. Ginagawa natin kung ano yung marapat sa kinikilala nating Panginoon. Parang ganito po. Doon sa ating dating paniniwala, ano po? Doon sa ating dating relihiyon. Di ba? May mga tao doon na talagang sukat na kanilang saktan, sugatan ng kanilang katawan, dahil po sa kanilang paniniwala na yung kanilang ginagawa ay hindi po pwedeng baliwalain ng kanilang kinikilalang Diyos. Naintindihan niyo po ba ibig sabihin? Ang tawag dyan parang penitensya di ba? Kaya ho sila nagpipinitensya kasi naniniwala sila doon sa ideyang yung kanilang pinananaligan, yung kanilang pinaglilingkurang Diyos ay totoo. May nagagawa sa kanilang buhay. So tayo rin po, mga kapatid, hindi lang ho yung tayo'y pumunta ng church, mahalaga na, okay na yon. Naniniwala po ako, according dito po sa passage, mula po sa verse number 23, down to verse number 25, ang gusto pong tukuyin dyan, kung bakit sinabi sa verse number 23, ang sabi po dyan, for He is faithful that promise. Kasi lahat ng ating gagawin, lalo na po, yung pagpunta natin sa gawain ay hindi po yan mababaliwala. At pagpapatunay yan na ang atin pong Diyos totoo because God is faithful. But we also need one another as Christians. So, bukod sa tayo po ay mayroong pinatutunayan kapag tayo po ay pumupunta sa bahay-bahay. Kasi ganito po Kaya tayo nagsisimba noon, naniniwala tayo sa paniniwala nating tama. Naniniwala tayo sa pinupuntahan nating lugar na nandoon ang Diyos. So sa madalit salita, kung tayo po merong ganong pananaw, mga kapatid, pinututunayan din natin na meron tayong tunay na Diyos. Pero kapag hindi ho natin pinupuntahan yung bahay ng Panginoon, hindi ho natin pinapahalagahan yung bahay ng Diyos, parang sinasabi lang ho natin na ito pong bahay na ito ordinaryo lang. Naintindihan niyo ho, mga kapatid, parang ang dating nito, ordinaryo lang tong lugar na ito kasi bahay lang naman ito Hindi naman talaga ito tahanan ng Diyos. Mga kapatid, naniniwala po ako, ang magpapatotoo na sa bahay ng Panginoon ay talagang ito po ay mahalaga, ang mga mananampalataya. Kaya ho natin to pinupuntahan, mga kapatid, kasi nandito ang Panginoon Parang ganito di ba sa pamilya, kaya ho tayo umuuwi ng probinsya kasi nandun si lolo, nandun si lola, pero nung nawala sila, parang wala nang dating yung bahay doon sa probinsya. Parang ordinaryong bahay na lang kasi nga wala naman na doon yung mga pinupuntahan natin. So naniniwala ako, bagay na gustong ituro sa atin ng Panginoon ngayong gabi na kaya tayo pumupunta sa bahay-sambahan kasi po hindi lang ito basta bahay. Ito po ay bahay ng Panginoon. Tama po ba?
So parang ang dahilan, kaya tayo pumupunta kasi gusto nating patunayan na sa lugar na ito, dito natin nakakatagpo ang Panginoon. God does not intend for us to go it alone. Kaya nga ang sabi ng Bible not forsaking. So ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon, hindi lang siya at ako, hindi lang ikaw at siya ang magkita, kundi ikaw at tayo. Ano po, mga kapatid, ang Diyos at tayo ang magkita-kita sa bahay ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, mahalaga po ito. Sana malinaw po ang dating sa inyo nung atin pong gustong ipaliwanag mula po dito sa mga talatang ito. It is important to encourage one another and stimulate one another to love and good deeds. Ang ibig sabihin niyan, our focus should be on building one another in the faith. So parang pinatatatag natin ang bawat isa, kaya nga ito mga kapatid. Ito na po di ba? Ang title natin Do Not Forsake Your Service to God. Gaano po ba kahalaga? Pakinggan natin maigi mga kapatid. Gaano po ba kahalaga ang atin pong kinikilalang bahay-sambahan? Kasi tingnan niyo po, ito yung unang puntos na gusto ko ibahagi dito Number 1 is the belief. Ano ba ang paniniwala natin? Ano po ba ang doktrina na nakapaloob sa bahay ng Panginoon? Ito po ba basta pader? Pag maganda, nandyan ng Panginoon? Mga kapatid, pag yan ba malawak, mamahalin, o kaya nabili ng mga kapatiran, nandyan ba ang Panginoon? Naniniwala ako, ang pinananahanan ng Panginoon, hindi yung mga bagay o kagamitan. Ang pinananahanan ng Panginoon yung dahilan ng pagtitipon. Yung idea ba ng bakit tayo nandito sa lugar na ito? Kasi ito hong bahay na ito, so totoo lang, mga kapatid, ordinaryong lugar lang po ito. Ordinaryong bahay lang po ito, nilaniin ng floor. Walang kakaibang meron sa bahay na ito. Kahit lagyan pa natin to ng mamahaling tiles, kahit pinturahan pa natin to ng napakaganda, lagyan pa natin ng maraming aircon, o ano mga ilagay pa natin dito, kung ito po ay ginagamit lamang para maging tulugan, dito lang para magpahinga, o kaya tumambay, o kaya gawin lang natin talagang ordinaryong bahay, mga kapatid, wala kabuluhan ito Sa totoo lang. Pero kung bakit ito po nagiging mahalaga, kasi nga ang purpose ng lugar na ito ay para gamitin sa pangalan ng Panginoon. Kaya mahalaga po yung ating belief, mahalaga po yung ating understanding pagdating po sa bahay ng Panginoon. Hindi ito basta-basta lang na masasabi nating lugar na kung saan pwede nating puntahan. Mga kapatid, ang sabi ng Bible, malinaw. Ano ang tinuturo ng Bible? Pag pinag-usapan natin, bahay ng Panginoon. Di ba ang sabi ng psalmist? I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen? Malinaw po, ang sabi ng talata, masayang pumunta sa bahay ng Panginoon. But ano bang meron? Bakit parang ang dating sa kanya, ang sarap-sarap pumunta sa bahay ng Panginoon? Pero ang nakakalungkot, ang dating sa ibang Kristiyano, parang nakakapagod at nakakasawa na pumunta sa bahay ng Panginoon. Ano po ba talaga ang tama? Ano po ba talaga ang nararapat? Masaya ba talaga na kapag tayo pupunta sa bahay ng Panginoon? O baka naman kaya tayo tinatamad, pakiramdam natin, burden ang pumunta sa ministry. Mga kapatid, tandaan po ninyo, hindi tayo pupunta ng church para sa atin lang. Pupunta tayo ng church kasi ang patutunayan natin, mayroon tayong tunay at totoong Diyos. Kaya daig tayo ng mga talagang kayang sugatan yung kanilang sarili kasi meron silang matatag at talagang masasabi nating totoong paniniwala. Tayo kamusta tayo sa paniniwala natin patungkol po sa bahay ng Panginoon? Samantalang ang sabi ng psalmist, ang sarap pumunta sa bahay ng Panginoon mga kapatid, baka ito po'y magandang pagre-realign ng atin pong paniniwala na ang bahay po ng Panginoon ay hindi lang po para sa mga relihiyoso. Baka akala natin, this is a religious practice. No, mga kapatid, nagkakamali po kayo. Ang bahay ng Panginoon ay para sa mga Kristiyano na kung saan, ito yung dapat nating ginagawa. Pinupuri, itinataas, niluluwalhati, at sinasamba ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, paalala po sa ating lahat, sabi ng Bible, do not forsake your service
to God. Kaya kung dito ho tayo pwedeng makapag-serve, wag na ho nating baliwalain. Kung minsan nakakalungkot, ganito ho mga kapatid, hindi na tayo kasali sa choir, hindi na tayo kasali sa mga tumutugtog, hindi tayo nakakasali sa mga nag-i-special number, hindi tayo nakakasali sa mga humahayo, hindi tayo nakakasali sa mga naglilinis, tumatrabaho sa church, hindi pa ho tayo nakakasamang umaattend. Mga kapatid, saan pa ho tayo lalagay? Kung talagang tayo naniniwala na itong lugar na ito bahay ng Panginoon, bakit hindi ho pumupunta ang mga Kristiyano? Samantalang ang sabi ho ng Bible not. Wag. Hindi dapat pabayaan ng mga mananampalataya ang pagtitipon. Kaya nga mga kapatid, kumbaga wala tayong tinutukoy, ito po'y mensahe para sa ating lahat, na kung ang ating belief, dito po sa lugar na ito, bahay ng Panginoon, hindi ho natin to pwedeng baliwalain. Naniniwala po ako, napakahalaga na bilang mga mananampalataya, dapat may ukol na panahon para po sa bahay ng Diyos. Kasi tingnan po ninyo, hindi ba't sa ating kabuuan, bilang tao, meron tayong lugar na pinupuntahan, na nakatakdang puntahan natin. Sino ho sa inyo? Ang schedule once a month nagpapagupit. Sino ho sa inyo, once a month, pumupunta ng Meralco para magbayad? Sino ho sa inyo, once a month, nagbabayad ng tubig? Sino ho sa inyo, once a month, nagbabayad ng renta? Sino ho sa inyo? So, meron tayong allotted na schedule, meron tayong nakalaang panahon sa mga importanteng lugar na yon. Kailangan nating gawin. Or else, maapektuhan tayo sa buhay natin. Subukan nyo huwag pumunta sa Meralco o huwag magbayad ng inyo pong kuryente. Subukan nyo huwag magbayad ng tubig. Subukan nyo huwag magbayad ng telepono, huwag magbayad ng cable. Maaapektuhan ang inyong mga buhay. Maaapektuhan ang inyong mga ginagawa. So, ganun din. Sipin nyo, huwag naman ho nating paabutin na 1 buwan, hindi man lang ho tayo nakikita sa bahay ng Panginoon. Kristiyano ho tayo. Samantalang ang sabi ho ng Bible, ang linaw-linaw, let us consider one another to provoke unto love and to good works. Alam nyo, pag pumunta tayo sa bahay ng Panginoon, ang laki ho ang naitutulong natin. Alam nyo kung bakit? Nakaka-encourage tayo sa iba. Yan ho ang totoo niyan, mga kapatid. Nakakatulong tayo sa iba. Kaya yan ho ang sabi ng Bible, yung atin pong belief. Kasi tignan po ninyo, sabi ng 1 Corinthians chapter 1, verse number 9, tignan po ninyo. Sabi po kasi dito, God is faithful by whom ye were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. So ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ang Diyos daw natin ay ano? Sabi ho nung talata, tapat. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, dahil tayong mga tinawag niya para sa pakikipag-fellowship sa ating Panginoong Jesus, talagang kanya pong mabigyan ng masasabi po nating dahilan at meron pong nakapaloob na utos. Kaya ang sabi ho ng Bible, mga kapatid, kung titignan ho natin, napakahalaga ho na maintindihan natin bakit ba tayo kailangang pumunta sa bahay ng Panginoon. Alam nyo ho, nung pandemic, naiintindihan ho tayo ng Diyos. Kahit kami, nauunawaan namin kayo. Pero kung hindi na po ganun ang ating sitwasyon, mga kapatid, hindi ko ho alam kung paano natin i-justify, kung paano natin ipakikita na maayos pa rin tayong Kristiyano sa kabila ng hindi ho natin nagagawa yung atin pong kalagayan bilang isang mananampalataya na hindi po natin dapat napapabayaan ang pagtitipon sa Panginoon. Alam niyo ho ba, kahit ganito pong online ministry, mahalaga po ito sa harapan ng Diyos. Kasi hindi naman ho ito, basta parang nagbablog lang tayo rito, o kaya nagkukwento lang ng niluluto, o kaya, di ba, nagdadaldalan lang tayo rito. Mga kapatid, ang atin hong ginagawa rito gawain ng Diyos. Ang pinag-aaralan natin dito salita ng Panginoon. So, mahalaga po ito, mga kapatid. Kaya kamusta ho ang ating paniniwala pagdating po sa katuruan ng bahay ng Panginoon. Kasi sabi ng Bible, huwag pabayaan. Ang sabi ng Bible, huwag kalimutan. Kaya mahalaga ho yan, mga kapatid. Pangalawa, bakit sinabi ng Panginoon, huwag nating pabayaan? Kasi po, number 2 is the benefit.
Ang totoo po niyan, ang nakikinabang sa pagtitipon, hindi po ang Diyos. Aanhin ng Diyos ang presensya natin. Aanhin ng Panginoon yung mga ginagawa natin sa Kanya kahit ano pa ang gawin natin, mga kapatid. Kung tutuusin, pasensya na po. Kumbaga, tingnan lang ho natin, salaminin lang natin. Yung bang ating ginagawang pagkanta, kung tutuusin, yan ba talaga, kumbaga matatawag ba natin yung the best na talaga? Kung pag-uusapan, para sa Panginoon, hindi ba't alam naman ho natin? Mga kapatid, hindi ko ho kayo dinidiscourage na pag kumanta kayo, wag na lang kayong kumanta kasi hindi pala maganda boses namin, pangit pala yung aming pagkakanta. Mali ho, hindi ho ganon. Ang ibig ko lang sabihin, para mas lalo ho nating maramdaman ito, na sa kabila ng ganon yung ating kalagayan, sabik pa rin ng Diyos na makita tayo sa bahay-sambahan. So kung tutusin, maraming mas magaling sa atin, pero yung tinig natin ay napakatamis sa harapan ng Panginoon. Ang daming mga, kumbaga, mas presentable ang itsura, pero tayo po ang hinahanap ng Panginoon, hindi ang ibang tao. Anong ibig ko pong sabihin? Mga kapatid, ang nagbe-benefit sa pagtitipon sa gawain, hindi ho ang Diyos, tayo. Dahil ang church, itinayo ng Panginoon, hindi ho para gawing kaharian ng Diyos. Anong sabi ng Bible? And upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Look at the principle dito ho sa talatang ito. Anong sabi ng Bible? And upon this rock I will build my church. Sino ang may-ari? Ang Diyos. Tama po? Ang nagmamay-ari ng gawain ng church, ang Diyos. Anong sabi ng Bible? And the gates of hell shall not prevail against it. Kaya nga mga kapatid, kapag kayo po ay bugbog na sa atake ng kaaway, kapag kayo po ay tigatignan ng problema, kapag kayo po ay nahihirapan na sa dami ng ginagawa ng kaaway, simple lang, pumunta ho kayo ng church dahil sa church hindi ho mananaig ang kaaway. Ito yung ating lugar, ito yung ating muog na kung saan dito ho tayo makakasilong, dito ho tayo makapagtatago para ang kaaway ay hindi po makagawa sa ating mga buhay. Kaya sabi ng Bible, and the gates of hell shall not prevail against it. Kaya kapag tayo ho ay nahihirapan, puno ng problema, maling-mali ho yung katwiran na, kaya ayokong pumunta ng church, marami kong problema Kaya muna ayokong umaten kasi magulo yung buhay ko Mas lalo mong kailangang pumunta, kapatid, ng church. Tama po? Mas lalong kailangan mo ang gawain kasi nga, wala ka nga magawa, may problema ka sa buhay binubugbog ka ng dyablo, walang makapagtanggol sa iyo. Kasi nga, ang kailangan mong gawin, pumunta ka sa bahay ng Panginoon. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, maging si Satanas at ang kanyang kampon, walang magagawa. Sa church na itinayo ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, mahalaga po na makita natin ano ba ang pakinabang kapag pumupunta ako sa bahay ng Panginoon. Di ba't sinabi ng verse number 24? Hebrews chapter 10, tingnan po ninyo. Balikan lang ho natin, basahin ko po, makinggan po ninyong maigi. Sabi po ng verse number 24, and let us consider one another to provoke, to encourage. Alright? So, para ang sinasabi dyan, dalhin natin sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga kapag tayo pumupunta sa bahay ng Panginoon, dapat ang dala natin, hindi lang yung Bible. Dapat ang dala po natin, hindi lang yung offering or tithes. Dapat dala rin natin ang pag-ibig ng Panginoon. Bakit? Kasi po, yan ang ibibigay natin sa mga kasama natin na maglilingkod din sa Panginoon. And let us consider one another to provoke, alright? To encourage, to present the love of God sa iba. Kaya nga mga kapatid, pag tayo ay pupunta ng gawain ng Panginoon, siguraduhin natin, bit-bit natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Bakit to? Kasi pag nakita ho tayo ng mga kapatid natin na may problema at tayo ho, parang ang saya-saya natin, ang nakikita sa buhay natin, pag-ibig ng Panginoon, yung mga nadi-discourage, mai-encourage. Totoo po, mga kapatid. Kahit wala nga ho tayong sabihin yung makita lang ho tayong umaattend ng church. Ako nga, natutuwa ako sa mga bago natin. Sila Ate Sara, kita nyo nga naman, kay layo-layo rin ng lugar niyan.
Di ba? Pumupunta, yung iba nating kapatiran, umuulan, nakakasama natin. Purihin ng Panginoon. Kasi nga po, yung ginagawa ninyo na pagpunta sa church ay malaking encouragement sa buhay ng mga kapatiran. Sipin ho ninyo kung gaano ho yan nagpapalakas sa bawat isa. Nakakataba lang ng puso, mga kapatid. Na yun ang sinabi ng Bible to provoke unto love and to good works. So, bakit ito ang tanong? Pare-pares naman tayong binabagyo. Pare-pares naman tayong kinakapos. Pare-pares naman tayong target ng kaaway. Pare-pares naman tayong may banta ng pagkakasakit. Pare-pares naman tayong nasa isang bansa. Pero bakit may kinakaya at bakit may nagagawa yung iba na makapunta sa bahay ng Panginoon? Naintindihan niyo ho, mga kapatid, anong ibig ko pong sabihin? Kung gusto, may paraan. Tama po? Kasi yun ang sabi naman ng Bible Let us consider one another to provoke unto love and to good works. Kaya nga mga kapatid, isipin ho natin ito. Para kanino ba ang church? Hindi ho para sa Diyos. Para kanino ba ang church? Hindi ho para sa ibang tao. Ang church ay para sa mga mananampalataya. Amen? Kaya itinayo yan ng Panginoon para po sa ating lahat. Kaya nga sana isipin ho natin ito, mga kapatid. Itinayo yan para sa atin. Tapos babaliwalain natin. Ang Diyos ang nagbuwis ng buhay para dyan. Tapos hindi ho natin papansinin. Abay, wag naman ho nating sayangin yung hirap at sakripisyo na ginawa ng Panginoon na parang sa atin, ganun na lang. Pahalagaan ho natin ang bahay ng Panginoon. Tignan nyo ho, in Acts chapter 2, ito ho yung kanilang ginagawa. Kung tutuusin, wala pang ang building na parang kagaya ng ganito. Kaya nga, alam nyo mga kapatid, nakakatuwa lang kasi nga may mga kapatiran tayo na talagang ang isip nila, ang puso nila, yung gawain ng Panginoon. Tignan nyo ho, ito yung pangyayari sa Acts chapter 2. Simula po sa verse number 41, and then yung verse number 42. Pakinggan po ninyo, mga kapatid, ito hong sabi ng talata. Then they that gladly received his word were baptized. And the same day there were added unto them about 3,000 souls. And in verse number 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. And in verse number 46, and they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Look at the unity of these people. Tignan nyo kung paano sila nagkakaisa. Tignan nyo kung paano sila nagtutulungan. Tignan po ninyo kung paano sila nagpe-fellowship. At tignan po ninyo kung paano sila nagpapalakasan. And that is the benefit na meron tayong church. Kaya nakakalungkot. Sabi ng psalmist, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. May problema po kapag hindi na tayo masayang pumupunta ng church. May problema po kapag hindi nakaaya-aya para sa atin ang church. May problema po kapag hindi na ho natin pinupuntahan ang church. Mga kapatid, isang bagay po na gustong ituro sa atin ng Panginoon, may pakinabang sa gawain ng Diyos. Tandaan niyo po yan, hindi yan itatayo ng Panginoon nang wala pong purpose. Tandaan ninyo, lahat ng nilikha ng Diyos may purpose. Lahat ng nilikha ng Diyos may pakinabang. Yung church pa kaya na tinayo ng Panginoon, mawawalan ng silbi? Mga kapatid, baka hindi lang po nakaayos ang isip natin, baka hindi lang po nakaayos ang puso natin, baka hindi lang ho naka-realign o naka-align yung ating paniniwala. Kaya nga mahalaga po na maintindihan natin ano po ba ang significance ng church sa buhay natin. Ang church po ba ay isang establishment lang? Ang church po ba ay isang istruktura lang? Ang church po ba ay bahagi lang ng community? Mga kapatid, ang church ay lugar na kung saan tinayo ng Panginoon para sa mga mananampalataya. Kaya mahalaga po yan, mga kapatid, na mapakinabangan natin kung ano ang dahilan kung bakit tinayo ng Diyos ang gawain. And last but not the least, here we can see the blessing. Ano po ba ang pakinabang ng pagpunta natin o pagpapala nito o kapalit nito? Alam niyo po, sabi ng Acts chapter 14 verse number 22, confirming the souls of the disciples
and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Kaya nga mga kapatid, ito ho ay, sabi ko nga, ang church ang maghahatid sa atin sa kalagayan na tayo po ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. And in verse number 23 in Acts chapter 11, who, when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all that with purpose of heart they would live unto the Lord. Tandaan niyo mga kapatid, ang blessing ng naglilingkod sa Panginoon, ang blessing na inuuna ang bahay ng Panginoon. Ito na po. Anong sabi ho ng Matthew chapter 6 verse number 33? Malinaw. Kung uunahin natin ang bahay ng Panginoon, kung uunahin natin yung lugar na kung saan doon tayo nagtitipon para sa Panginoon, ano ang sabi po ng Biblia? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Amen? Ang context niyan, pananamit, pagkain, matutuluyan, lahat ng mga bagay na kailangan natin, and all these things, ang sabi ho ng Bible ay idadagdag ng Panginoon sa atin. Gusto niyo po ba ng blessing? Hello po, mga kapatid, gusto ho ba natin ng pagpapala? Kung gusto ho natin ng pagpapala, unahin natin ang gawain ng Panginoon. Dahil ayon ho sa kanyang pangako, ang sabi ho ng Bible, kung sino man ang uunahin ng Panginoon, ay hindi niya papagkukulangin. Tandaan niyo yung sinabi ko, mga kapatid, ang sino mang uunahin ng Panginoon ay hindi niya papagkukulangin. Kaya nga mga kapatid, mahalaga po na sa atin pong ginagawa ay maramdaman ng Diyos na napakahalaga ho ng ministry. At para po sa ating paglulundo, mga kapatid, sabi ho ng 1 Samuel chapter 12 and verse number 24, only fear the Lord. 1 Samuel chapter 12, verse number 24, only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart, for consider how great things He hath done for you. Again, sabi po ng 1 Samuel chapter 12, verse number 24, only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart, for consider how great things He hath done for you. Kaya kung atin pong gagawin na paglingkuran ng Panginoon, ang sabi ho ng Bible, ang sabi ng talata, how great things He hath done for you. May gagawin siyang kakaiba para sa iyo. Kaya nga mga kapatid, sa ating naging pag-aaral for this evening, nawa tunay na nakita ho natin, gaano ba kahalaga ang ginagawa nating pagtitipon sa Panginoon. Alam niyo ho, para sa akin, ito hong ating ginagawang altar, yung ating pong ginagawang bread talk, yung ginagawa ho ng mga preacher natin na nagba-Bible study tayo. Pag Tuesday, meron tayong mentoring, yung service natin every Wednesday, Sunday school natin, pag umaga ng linggo, and then meron tayong worship service, may gathering tayo sa hapon, meron tayong discipleship, meron tayong ladies, at meron tayong SIM, Singles and Youth Ministry. Lahat ng yan, para po sa akin, ay pagtitipon na para sa Panginoon, na hindi po dapat pinabaliwala at pinababayaan ng mga tunay na mananampalataya. Dahil yan po ay gawain na ukol para po sa atin. Yan ay dinisenyo ng Diyos para tayo po ay kanyang pagpalain. Kaya nga sana sa gabing ito, tunay po na tayo ay nabusog at napagpala ng mensahe po ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami ay tunay po na napagpala ng inyo pong salita. Ikaw po ang gumawa sa buhay ng bawat isa, lalo na po sa mga nakapakinig ng maayos, Panginoon. Tunay po na ang salita mo'y gumawa sa kanilang mga puso. Salamat po sa karunungan, salamat po sa pagtuturo na ginawa mo po sa amin ngayong gabi. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So, okay. So, tayo po ay nakaraos din. Kumbaga, na-accomplish natin yung pag-aaral pa rin ng salita ng Panginoon. Bagamat naantala tayo, tapos medyo mahirap.
ano ho, yung aming setup dito. At actually, tumigil lang ho yung mga gumagawa rito. Tumigil lang ho sila dahil, kumbaga, kinakabitan pa lang ho yan ng mga, anong tawag dyan, kumbaga sa kahoy, parang pamakuan. Ano ho, yung parang pamakuan. At yan po, meron tayong prayer request. Tama ba ko? Meron tayong prayer request. Ito po, basahin lang natin. Prayer request mula kay Tricia Sagkire. Hello po. Pakisama po sa prayer yung situations po ngayon ng family po namin sa side po ng mama ko. Ayan, kay Tricia po ito, no? Isa po sa mga young people natin. Yung tita ko po, si Tita Josephine, last February pa po namatay. Pero ngayon lang po namin nalaman. Sa bansang China po, pakisama po sa prayer yung provisions po para po maiuwi po yung bangkay niya or kung ano pong tawag doon. Okay? Na kailangan po naming magawa ng 2 million para po sa pa-process yung mga dapat pong i-process. Yung comfort din po sa family namin, especially po kay mama. Yan po yung prayer request ni Sister Tricia Sagkire. Ayan, so isama ho natin sa prayer. Naku, February pa namatay. Anong petsa na ho ngayon? Ano ho? So, nasa China pala po. Okay? So, nasa China yung, kumbaga, yung kanilang mahal sa buhay. Ano po? Yung tita niya. Ayan. So, yan po. Purihin ng Panginoon. Ano ho? So, sige po. At ito ho yung mga family. Hindi ho namin mailabas. Gawa nga ng sabi ko nga ho sa inyo, although may ginamit po ako ritong maliit na, ano bang tawag dito, live sound card, may mga napipindot ako rito, hindi ko naiintindihan. Ano po, at kanina, tinutulungan ako ni Teacher Carlo na, ano po, tawag dito, ilabas yung tugtog. Pero parang may hinahanap kaming kable, hindi ho namin mailabas. Ano ho, yung tugtog. But anyway, mahalaga pa rin po tayo nakapag-aral ng salita pa rin ng Panginoon. So ito ho yung mga family. Ano po? Ang pagpe-pray ho natin ay ang Biagtas family, ang Nalaunan, yan po ang Libunaw at Biado family, Baculpo family, pamilya po yan nila Preacher Chris, and then ang Bautista family, pamilya po yan nila Ate Ludi. Okay? And then ang Lacuna, pamilya po yan nila Deacon Ronald. Alright? So, ang Balongayan, Herbolinga, at ang Haddock family, yan po yung mga kapatid natin mula po sa Libis. And then, kasama rin po natin ang family nila Ninang Kiten, Lacuna family pa rin po. At maging yung pamilya po nila Kuya Tony rin. Ano ho? Yung pamilya po nila Kuya Tony, Lacuna family pa rin po yan, mga kapatid. Ano ho? And kasama po dito sa listahan yung Contreras family. Ano po, pamilya po yan nila Ate Veron. At kasama rin po sa ipagpe-pray natin ngayong gabi, tama ba ko? Yung listahan, 10, 11, ayan, ang Hekilyo, tama ba ko? Kasama rito ang Hekilyo at Siasol, tama ba? So, sa listahan natin, parang, ayan po, ano ba yan? So, medyo nalito lang po ako, no? Mukhang na iba po yung pagkasulat. Ayan, ang Deinla, yan, Deinla family, De Asis, kasama rin yan at ang Consulta family. And of course, kasama rin ang Manahan o Manahan? Tama ba ko? Manahan family. Ayan, pamilya ni Ate Judy po yan. At yung mga singles and young adult po natin, tulad nila Preacher Christian, Preacher Rodel, Sister Weng, Sister Eliza, Tricia, and maging Sister Ann Dometita, at maging si Crisanta, at maging si Joshua Gab and Brother Ruden. Alright. So, ito ho, wag ho niyong makalimutan, prayer request Sister Tricia, yung kanya pong tita, na February pa pala namatay. Ay, naku po, mga kapatid, pag-pray ho natin, medyo madugong gastusan po ito. Parang nakalagay po roon, 2 million ang kailangan. Ano po? So, sige po, mga kapatid, samahan po ninyo ko, tayo po manalangin ng sama-sama. Alright? So, sige po, tayong lahat ay yumuko at pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, nilalapit po namin sa inyo ang Biagtas family. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa sa buhay ni Ninong As, ni Ninang Flor. Patuloy mo po silang palakasin, ingatan, tulungan, Panginoon, sa kanila pong mga pangangailangan sa araw-araw. Maging ang kanila pong buong pamilya, ang kanilang mga anak, manugang,
mga apo, ay patuloy mo pong gabayan, Panginoon. I-provide mo ang kanilang mga pangangailangan. Maging ang kanilang tindahan, O Diyos, ay gamitin mo pong daluyan ng pagpapala at probisyon para po sa kanilang mga pangangailangan. Ikaw po ang gumawa sa buhay ni Preacher Carlo. Patuloy mo siyang gamitin, palakasin, biyayaan ng karunungan, kalusugan ng katawan. Tunay, Panginoon, na inyo po siyang papagbungahin sa gawain na nais mo para po sa kanya. Maging si Jay sa kanya pong pagtatrabaho. Ingatan mo po siya, Panginoon. Maging si Mac, ang kanyang pamilya, si Ana, si Vanessa. Patnubayan mo po, Panginoon, ang kanilang mga sambahayan. Lord, dalangin ko po ang pamilya nila Ninang Alice. Ikaw rin po, Panginoon, ang gumawa sa kanya pong buhay. Patuloy mo po siyang palakasin. Patuloy mo po siyang biyayaan, Panginoon, ng kakayanan. At patuloy mo siyang gabayan, O Diyos, sa kanya pong mga ginagawa, sa kanya pong pang-araw-araw na pagtitinda. Tunay po, Panginoon, nabigyan mo po siya ng kalakasan ng katawan. Pagpalain mo rin po ang kanyang tindahan, Panginoon. Ikaw rin po ang gumawa sa kanyang family, kay Gilbert, kay Gaisel Ann. Patnubayan mo po sila, Panginoon, lalo na po kay Ann sa ibang bansa. Tunay na gabayan mo siya, Panginoon, palakasin. At maging si Sister Jisan, si Ken. Ikaw rin po, Panginoon, na mag-provide ng kanilang mga kailangan. Tulungan mo po sila, Panginoon. At si Derek, patuloy mong hipuin ang kanyang puso na makita niya yung pangangailangan ng kanyang pamilya dito po sa Pilipinas, na makita niya yung kanyang pagkukulang, O Diyos, sa kanya pong buhay bilang tatay, asawa ng kanya pong pamilya. Kaya, Panginoon, gumawa ka po sa kanyang puso, maging ang Biado family, kay Len, at kay Kimiko. Dalangin ko, Panginoon, ang patuloy na pagtugon mo sa kanilang mga pangangailangan, O Diyos. Lord, nilalapit ko rin po sa inyo ang pamilya nila Preacher Chris. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa sa buhay niya. Patuloy mo siyang gamitin, palakasin, maging si Sister Jen. Ingatan mo rin po siya sa araw-araw ng kanyang ginagawa sa pagtatrabaho. Si Brother Kit, patuloy mong bigyan ng kalusugan ng kanyang katawan. Patuloy mo siyang gamitin, Panginoon, sa paglilingkod. Ikaw po, Panginoon, na magpalago ng kanilang pananampalataya. I-provide mo rin, Panginoon, ang pangangailangan ng kanila pong buong pamilya. At inyo rin pong pagpalain ang gawain dyan po sa lugar po ng Samar, Panginoon, sa kanyang pangunguna. Dalangin ko rin po si Nanay Denden. Ikaw rin po, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan sa kanyang katawan. Patuloy mo po siyang tulungan. Patuloy mo po siyang bigyan, O Diyos, ng kalaguan sa kanya pong pananampalataya. Dalangin ko rin, Panginoon, na ikaw ang gumawa sa kanya po mga pangangailangan. Tulungan mo po ang Baculpo family. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa sa kanila pong mga buhay. Dalangin ko po ang Bautista family. Ikaw rin po, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan ng katawan kay Ate Ludi, kay Kuya Ronald, kay John Michael, kay Clarence, kay Jacqueline. Ang buong pamilyang ito, Panginoon, dalangin ko po na inyo po silang biyayaan sa kanilang mga pangangailangan. Hipuin mo, Panginoon, ang kanilang mga puso. Tulungan mo sila, Panginoon, sa kanila pong mga pangangailangan. Lord, nilalapit ko rin po ang Lacuna family. Ang pamilya po ni Deacon Ronald. Lord, patuloy mo pong gabayan si Deacon sa kanyang pagtatrabaho. Gawaran mo siya ng malusog na pangangatawan. Huwag mong hayaan, Panginoon, na siya po ay dapuan ng malubhang karamdaman. Patuloy mo siyang palakasin. Patuloy mo siyang ingatan ang kanilang barko, ang kanyang mga kasama, at ang mga lugar na kanilang pinupuntahan. Naway tunay po na ang kamay mo ang siyang magprotekta sa kanya. Maging ang kanyang pamilya na nandito po sa Pilipinas, kila Ninang Ana, kila Brother Sam, kay Paul, kay Aaron. Tunay po, Panginoon, na ikaw po ang nakakakita ng kanilang needs every day. Lord, i-provide mo po ang kanilang kailangan sa araw-araw. Bigyan mo rin po sila ng malusog na pangangatawan, lalo na po si Ninang Ana. Ikaw po ang gumawa sa kanya, Panginoon, at ikaw po ang tumugon sa lahat ng kanilang kailangan sa araw-araw. Gabayan mo po si Brother Sam sa kanyang pagtatrabaho, maging si Aaron, maging si Brother Paul. Sana'y, Panginoon, talagang patuloy mo silang gabayan sa kanilang mga ginagawa sa pag-aaral, sa trabaho. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kanilang mga kailangan, maging sa kalakasan ng katawan, Panginoon. Maging kay Boyet, amin din siyang inaalala, Panginoon, na inyo po siyang tulungan sa kanya pong sitwasyon, Panginoon. Lord, dalangin ko po sa inyo ang pamilya Balungayan, Herbolinga. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw ang gumawa sa pamilya ni Sister Lani. Patuloy mo silang hipuin, kilusin, si Sander, si Johnny Bell, si Charmel. Alam mo po, Panginoon, ang need ng pamilyang ito.
Gumawa ka po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Tulungan mo po sila sa mga pang-araw-araw na kailangan at patuloy mong palaguin din, O Diyos, ang kanila pong pananampalataya. At maging Sister Joanne at si Brother Kiel, ikaw po, Panginoon, ang humipo ng kanilang puso. Tunay po, Panginoon, na inyo po silang i-encourage na makapaglingkod at makapanumbalik sa gawain mo, Panginoon. Tulungan mo po sila sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Ikaw po ang nakakaalam ng kanila pong mga kailangan. Lord, nilalapit din po namin sa inyo ang pamilya nila Ninang Kiten, ang Lacuna family at ang Kakayan family. Ikaw po, Panginoon, ang kumilo sa kanya pong kalusugan. Palakasin mo po si Ninang Kiten. Ingatan mo siya palagi. Biyayaan ng Panginoon ang kanyang mga pangangailangan. At maging si Sir Joanne, si Mawel, si Siggy, ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa kanila pong buong family. Tulungan mo sila sa kanilang mga kailangan, Panginoon. Patuloy mo silang gabayan at ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa kanila pong mga puso. Lord, dalangin ko rin po ang pamilya ni Kuya Tony. Ikaw rin po, Panginoon, ang gumawa sa kanyang buhay, kay Ate Jean, at patuloy mo silang palakasin, patuloy mo po silang gabayan. Dalangin ko po, Panginoon, ang patnubay mo, ang kalakasan ay pagkaloob mo po sa mag-asawang ito, Panginoon. Maging sa kanilang mga anak, kay Marvin, kay Kim, kay Kate, kay Karen, tunay po, Panginoon, na akin po silang ipinapanalangin sa inyo. Na naway nasa maayos po silang kalagayan at patuloy mong i-provide yung kanila pong mga pangangailangan. At ikaw rin po, Panginoon, ang gumawa kay Ate Lita Dumlao. Patuloy mo siyang tulungan sa kanya pong mga kailangan sa araw-araw. Patuloy ka pong gumawa, Panginoon, sa kanya pong puso, sa kanyang kalooban, at patuloy mo po siyang bigyan, Panginoon, ng maayos na pangangatawan. Lord, dalangin ko rin po sa inyo ang Contreras family. Ikaw ang gumawa sa pamilya ni Ate Veron. Ingatan mo po sila palagi, kay Grace, kay Stephanie, at maging kay Mark. Ikaw rin po, Panginoon, ang magpatnubay sa kanila. Tulungan mo sila sa kanilang pangangailangan, lalo na po ang kalusugan ni Ate Veron. Patuloy mo siyang gabayan at i-provide mo po ang kanilang mga pangangailangan, O Diyos. Tulungan mo po ang pamilyang ito. Lord, nilalapit ko rin po sa inyo ang Hekilio at ang Siasol family. Ikaw po ang gumawa sa buhay ni Sister Mati. Lagi mo siyang gabayan, biyayaan ng kalakasan ng katawan, at patuloy mo po siyang pagpalain at padaluyin mo po ang biyaya sa kanya pong mga buhay. Maging sa kanyang mga negosyo, sa kanyang trabaho, sa kanyang family, at ikaw rin po ang pumatubay sa kanilang lahat. Sabayan mo, sila Louie, sila JR, at maging si Sister Marivic. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan ng katawan para po sa kanilang buong pamilya, Panginoon. Umaasa kami na ikaw po ang tutulong sa pamilya nila Sister Mati, ikaw po ang magpo-provide ng kanilang mga needs. Bigyan mo rin po sila, Panginoon, ng kalakasan ng katawan at patuloy mong bigyan sila, O Diyos, ng kanilang mga pangangailangan. Lord, nilalapit ko po sa inyo ang Deainla family, ang pamilya nila Brother Ray, Sister Gypsy. Tunay po, Panginoon, na ang mag-asawang ito ay patuloy mong gamitin, ingatan, palakasin, palaguin ang kanilang pananampalataya. Maging ang kanilang mga anak. Ikaw rin po ang gumabay kay Renzi, kay Rensil, kay Andrea, kay Adrian, kay Sunny, Panginoon. Gabayan mo ang buong sambahyang ito. Tulungan mo sila sa mga pang-araw-araw nilang kailangan. Kalusugan ng katawan ang ipagkaloob mo rin po sa bawat miyembro ng kanilang family. Patuloy mo rin paraguin ang kanila pong pananampalataya. Lord, dalangin ko rin po ang Deasis family. Ikaw rin ang gumawa kay Brother Arnel. Ikaw rin po ang kumilos kay Sister Rian. Maging sa anak nila na nasa probinsya, Panginoon. Patnubayan mo rin si Daniel. I-provide mo po ang kanilang mga pangangailangan. Tunay po, Panginoon, na ikaw po ang gumawa at kumilos sa buhay po ng Deasis family. Ikaw po ang mag-provide ng lahat ng kanilang needs. Maging kay Nanay Agnes, kay Brother Paul Michael, dalangin ko pa rin po, Panginoon, na ikaw po ang gumawa sa kanila. Tulungan mo sila, Panginoon, sa kanila pong mga pangangailangan. Ikaw po, Panginoon, ang aming pong inaasahan at pinagtitiwalaan para po sa kanilang buong pamilya. Maging ang Manahan family, kay Patricia, kay Ate Judy, dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na pagkilos mo, ang patuloy na paggawa mo sa kanilang buhay, provision, protection, good health, ang ipagkaloob mo po sa kanila. Lord, dalangin ko po sa inyo, sila Preacher Christian, Preacher Rodel, patuloy mo po silang palakasin, patuloy mo po silang gamitin, biyaan mo sila, O Diyos, ng karunungan, kalusugan ng katawan, maging ang kanilang mga pamilya na nasa Samar, O Diyos. Dalangin ko po na ikaw rin po ang mag-provide ng kanilang mga kailangan, O Diyos. Umaasa kami na patuloy mong gagamitin ang kanilang mga buhay. Dalangin ko po si Sister Weng,
Ikaw rin po ang gumawa sa kanya, bigyan mo siya ng kalakasan ng katawan, patuloy mo po siyang gamitin sa ministry at ikaw po, Panginoon, na mag-provide ng pangangailangan po nila, ng kanilang pamilya. Dalangin ko po, O Diyos, na maging okay po ang kanilang kalagayan. Maging sa kanila po mga pang-araw-araw na needs, ikaw po ang mag-provide nito, Panginoon. Maging kay Sister Eliza, dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na paggamit mo sa kanyang buhay. Tulungan mo siya, Panginoon, at ikaw po magbigay sa kanya ng karunungan, maging ang kanilang family, i-provide mo rin po ang kanilang mga pangangailangan. Tunay po, Panginoon, na gamitin mo ang buhay ni Sister Eliza para maging blessing sa gawain at maging katuwang sa ministry, Panginoon. Patuloy mo siyang palakasin, i-provide mo rin po, Panginoon, yung kanyang mga pangangailangan. Lord, dalangin ko po si Sister Tricia, lalo na po sa kanyang prayer request para sa kanyang tita, na matagal na pala po ang pumanaw, Panginoon, nang wala silang kaalam-alam. Lord, kung ano man po ang mga kaparaanan. At loobin mo, Panginoon, na maayos ang lahat ng ito, ay provide mo po ang kailangan nilang 2 million para po ma-process yung mga dapat nilang i-process para madala po yung bangkay ng tita niya dito po sa Pilipinas. Lord, gumawa ka po ng himala sa pamilya nila Sister Tricia. Ikaw po ang kumilos sa damdamin po ng kanyang mama. Ikaw po, Panginoon, na magpatatag ng kanyang kalooban. Ikaw po ang mang-encourage sa kanila, Panginoon. Tulungan mo po sila sa ganitong sitwasyon at ipakita mo, Panginoon, ang iyong makapangyarihang kamay na meron kang magagawa sa mga ganitong kalagayan, Panginoon. Dalangin ko rin po sa inyo, Sister Ann, at maging si Sister Crisanta. Ikaw rin po, Panginoon, ang gumawa sa kanila. Patuloy mo silang gabayan, ingatan, at tunay po, Panginoon, ang kanilang mga buhay ay lalo pang maging blessing sa gawain mo, Panginoon. Gamitin mo sila, palaguin ang kanilang pananampalataya, O Diyos. Dalangin ko rin po sa inyo, si Brother Joshua. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa kanyang kalagayan ngayon. Alam mo po ang kanyang puso, ang kanyang isipan, kung ano yung kanyang mga plano at balakin sa buhay. Lord, wag mong hayaan na ang batang ito ay mapariwara. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa kanyang buhay. Tulungan mo siya, Panginoon, sa kanya pong sitwasyon. Nilalapit ko rin po sa inyo si Brother Gab. Ikaw rin po, Panginoon, ang gumamit sa kanya. Tunay na palakasin mo siya, Panginoon. Bigyan mo siya ng kanyang mga pangangailangan sa araw-araw. Gamitin mo siya, Panginoon, para sa marami pang mga kaluluwa na pwedeng mailapit sa inyo pong harapan. Maging si Brother Ruden. Dalangin ko rin po, Panginoon, na ikaw rin po ang magbigay sa kanya ng wisdom. Ikaw po ang mag-provide ng kanyang needs. Palaguin mo yung kanyang pananampalataya. Good health, O Diyos. At sana'y patuloy pa siyang magamit sa gawain mo, Panginoon. At ikaw ang kumilos sa kanya pong buhay. Dalangin ko rin po si Brother Leo Aranwes. Ikaw rin po ang gumawa sa kanya. Patuloy mong palaguin ang kanyang pananampalataya, ang kagandahan ng kanyang puso, ang kanya pong espiritu, at ang kanya pong gustong gawin para sa inyong gawain. Tulungan mo siya, Panginoon, na lumago. I-provide mo ang kanyang kailangan. Maging sa kanyang trabaho, lagi mo rin po siyang patnubayan. Ikaw rin po, Panginoon, ang gumamit ng kanyang buhay na kung papaanong marami pa sa kanyang mga kapatid at mga kamag-anak ang makakilala sa inyo po, Panginoon. Kaya dalangin ko po ang pagkilos mo sa buhay ni Brother Leo. Maging ang aming ginagawa dito po sa church, sana'y patuloy mo po kaming patnubayan. Bigyan mo po ng kalakasan ng katawan ng mga workers. Ikaw po, Panginoon, ang gumamit sa kanila, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain. At dalangin ko po, Panginoon, na inyo rin pong pagpalain ang mga kapatiran na talagang bumabalikat sa mga ilang gastusin at pangangailangan po ng bahay-sambahan. Lord, thank you po sa buhay nila. Thank you po sa sakripisyo nila. Thank you po sa pag-ibig nila sa iyo at sa gawain. Gantihan mo po sila, Panginoon, ng dobleng biyaya. Gantihan mo po sila ng masaganang pagpapala. Lord, salamat po sa gabing ito. Ikaw po ang aming itinataas. Ikaw po ang aming pinapupurihan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So again, ako po, maraming salamat at hindi ko alam kung ako po nakapag-kompleto at nakapag-accomplish na mga dapat nating ipag-pray. At salamat po sa mga talagang nanatili pa rin na sinamahan po ako sa ating ginawang pananalangin. Ayan. Pwede ho ba kayong palakpakan? Ayan. So dahil ako po'y masaya, pinapalakpakan ko po kayo. Ayan. So, ayan. Maraming salamat po sa lahat na nag-join ngayon pong gabi. God bless you and to God be the glory. Ayan. Purihin ang Panginoon. Ayan. Ako, hindi ko pa alam kung ano ba meron dito. Ayan. Natatawa na. Eto ho. Ayan. Naririnig niyo ba? Ang daming masasaya rito. Ang daming masaya. Ay, Nang Ana, thank you po. Maraming salamat po.
Ayan, dyan po. Nagsabi sa akin na ingat daw po kang pag-uwi. Ayan. Ate Ludi. Ayan si Ate Ludi. Nakakatuwa naman. Oh, ano ba yung mga pinipindot ko rito? Ay, naku, ibon pala yun. Mali pala, ibon. Eto. Ay, naku po. Ha, tugtugan pala yun. Sorry. Ano ho? So again, maraming salamat. God bless po. Ano ho? At salamat sa inyo pong pagtsatsaga. Naku, hindi ho namin alam ang gagawin namin kanina. Kaya salamat pa rin. Sa mga nandito, tinutulungan po ako. Again, maraming salamat. God bless po sa inyo. Kita-kita po tayo bukas. May bread talk po tayo. May bread talk po tayo. Pag-pray nyo yung mga gumagawa rito, medyo pagod na. At hindi pa ho kasi kumakain. Baka naman. Ano ho? Ayan. Natutuwa lang ako sa ginagamit ko. Ano ba meron dito? Ano ba yan? Naku, baka may mapindot ako hindi maayos. Naku, baril pala yun. Delikado. Ano ho? So again, maraming salamat. Thank you po sa inyo. At magandang gabi po sa lahat. God bless!